Let's go, sa go. So guys, mga kamoto pa. So guys, isa tayo sa mga maswerteng unang pinahiram ni Skygo nito nilang bagong adventure scooter. Actually, for context lang, last year pa nila ito nailabas sa market, and I suppose meron ng mga owners nito sa bandang Visayas and Mindanao. So this is the Skygo KP V150. Yun ang feature natin sa ating vlog sa araw na ito. So the KP V150 is a 150cc fuel injected motorcycle galing kay Skygo. Isa sa mga local brand na sa mga ay popular, or isa sa mga local brand na matagal na sa Pilipinas at popular lang ito sa bandang northern part ng ating bansa, especially sa Visayas and Mindanao. But this year nag-launch na sila nito sa mga moto show kasi balak nila ang i-introduce ito sa Luzon at Metro Manila market by 2020. Kaya nga yung introduction nito Skygo KP V50 through dito sa mga vlogs and mga social media posts na makikita nyo sa all over the social media. May hashtag na Skygo KP V50. Yun. Haba ng intro natin. Alright, so gusto ko lang sa inyo ipakilala muna itong KP V150 ni Skygo, no? Ang presyo nito is 109,800. Di ako nagkakamali, no? Meron siyang adjustable na windshield. Very stylish ang kanyang side mirror. Ang kanyang controls kompleto. Merong fast light, merong high and low beam, merong hazard light. But may hazard na, no? Sa ibang scooter, ipapa-install pa yan, third party, no? Merong sina kompleto. Meron din itong yung ito tawag dito, idling stop, no? Na pagka na traffic itong gigil, automatic titigil yung makina para mas matitira yung consume sa gasolina. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko na nagre-review din ito, I think ito yung isa sa mga isa sa mga scooter na complete na pag binili mo, no? Halos wala ka nang i-upgrade dito kapag binili mo. In my own opinion na, kasi nagkaroon na rin ako ng scooter mga 2 to 3 years back. Nung binili ko yon, ang dami ko na-upgrade. Nag-upgrade ako ng side mirror, ng brake lever, dami kong na-upgrade doon. Pero ito, pag titignan mo siya, halos wala ka nang kailangan i-upgrade, no? Number one, ito, may bark end na siya. Bark end. Ganda. Itong grip naman niya, meron dito, no? Merong stopper kung saan pag hinawakan mo siya, doon magre-rest yung yung palm mo. The best, no? So, isa yun. Tapos, yung taguan ng mga bagay dito, meron na dito. Tapos may cover na. Tapos sa kabila, hindi nang storage ang meron. Meron dito ang 12 volts na cigarette lighter at meron na rin siyang USB charger, no, na type A port. So, dun pa lang hindi ka na mag-upgrade. Hindi ka na mag-upgrade kasi meron na. Okay? Yung mga ilaw nito are almost LED. Yun, isa pa. Dun sa dati kong scooter, naglagay mo ako ng ng auxiliary lights. Pero dito hindi na kasi meron na siyang ang lakas ilaw niya. Sa gabi hindi ka problema. Tsaka white yung ilaw niya. So
Di ba sa alam ko yung mga naka-NMAX makaka-relate dito kasi yung naka-install sa NMAX na ilaw, hindi siya hindi siya kasing gano'n ka-bright. Ito, super bright na may blackout problema. So, yun napapa. Ang panel niya digital din. Digital na ang panel niya. May date. Merong fuel indicator. Tsaka yung anong kilometrahe nung sa Then, sa fast na nagustuhan ko dito sa bike na to, handlebar niya naked, no? Naked yung handle. Which means you can put a lot of accessories, no? As a motovlogger, pwede ka palagay ng ano dito na it's a 360 camera, no? And pwede ka rin palagay ng cellphone holder dito. Wala mas marami pa paglalagay sa naked handlebar ng Skygo KT V50. Yun. Ang side mirror nito, ang signal lights nito, LED na rin, pati yung rear light are all LEDs. Imagine that. Lahat yan napagkasya ni Skygo sa presyong 109,000 daw. Yung gasolina nito, yung gasoline tank is 11 liters capacity. Malaki na rin siya for header scooter, 7 liters. Yung sa NMAX, hindi ko matandaan. And isa sa mga safety features nito, no, pag binaba mo yung side stand, mamamatay yung makina. Itong feature kasi, yung aksidente na pagtakbo ng bike ay maiiwasan mo kapag binaba mo yung side stand. Also, meron na rin siyang center stand, no? Iba, alam ko, ito ba nga, center stand, eh. Ito, meron na siyang center stand. Na siya, default na siya. And hindi siya kasing bigat, no? Hindi siya kasing bigat pag gusto mong i-engage yung center stand. Itong 150cc na bike na to ay napakabait. Yun lang ang masasabi ko dito. Hindi siya matapang na bike. Yeah. Yung sabi ko nila yun, delivery riders tulad ng Cast, Joyride, Boogie, mga naglalamove dyan, mga iba pang delivery riders, kaya nyo na to. Yung U-Box. Yung U-Box niya, napakaliit. Sa matter of fact, hindi magkasya yung half face. But it's good enough. Alam mo kung bakit. Pwede kang maglagay ng mga documents dyan, tools, isang foldable na payong, pwede kang maglagay ng mga ganyan payong. Pero half helmet, hindi magkakasya. Isa pa, yung ABS, walang ABS to. Again, sinabi ko kanina, yung mga yung listahan hindi ko nagustuhan, kasi mga deal break. Kasi, nagaling sa NMAX na scooter, ang ginagamit ko ngayon ay yung Kawasaki W175. Kung kabisado niyo yun, mga kamoto, yung 175cc na yun, walang ABS, walang fuel gauge, walang gear gauge, wala, di mo makikita kung ano na yung gear mo, and manual siya. At wala rin siyang utility box kasi it's a naked fan. Coffee racer na style. So pag galing ka doon at kino-compare mo tong bike na to ngayon, goods na ako dito. Wala rin ABS yun. Ito wala rin, pero kinonfirm ng what do you call this, na Skygo na ABS ready daw to. Pwede ka magpalagay ng ABS. So hindi pa lang sa akin nila kinonfirm sa akin kung meron silang kit na ganun or third party ang ABS na nakakabit mo rito. Nonetheless, tingin ko kaya din nila nilagyan ng ABS to kasi to keep the price in that 109 level lang. Kasi kapag nilagyan mo na ng ABS, baka lumampas na sa 109, di ba? Yung first generation nga ng NMAX, 127,000, ay lumampas yung may ABS, di ba? So, kaya ganun. Kaya dalawa lang, siguro yung mga hindi ko nagustuhan. And again, uulitin ko na, hindi naman siya deal breaker for me. Yung ABS,
Yung ano nga, yung Kawasaki W175 walang ABS. At hindi siya naka-disc brake to. Ito naka-disc brake na to. So kung maingat ka naman, walang problema yung people. Lalo na kung kung veterano ka ng motorcycle biker. So ang problema niya TVS. Tsaka yung U-Box. Gusto ko na rin magpasalamat sa Skygo bago natin i-conclude yung video na to, no? Gusto ko magpasalamat sa team ni Sir June Velasco. Sir, maraming salamat po, no? Pagkakataon na masubukan, test ride ang inyong Skygo KP V50. Super na enjoy ko to. Nakalimutan ko nga na meron akong Kawasaki W175. Hanggang ngayon nandun lang sa gilid. Since na dumating to, hindi ko na yung ginalaw. Ito na talaga yung gusto ko kasi gas and go, napaka-nimble, hindi ka mapapagod, upright ang position ng rider, napakaganda napakaganda ng performance, yung salamin, yung side mirrors, very stylish, napakalaki, kitang-kita mo yung mga nasa likod mo, wala kang problema. Yung throttle, okay na okay, very responsive for me. Although yung isa kong kasama sabi niya medyo kinakapos daw siya kapag paakyat. Sa akin so far di ko pa naman siya na-experience na ganun. So para sa 109,000 na presyo ng scooter na to, bibili ako nito pagka may budget ako para sa scooter. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood, and hopefully nakatulong ako para mabigyan ko kayo ng konting information dito sa nagpapakilalang Skygo dito sa ating region, sa Metro Manila at sa buong Luzon region. So this has been Manoy Moto or Tito Rafi tawag sa atin para sa review ng Skygo KP V150 Adventure Scooter. Thank you very much and see you in our next video. Babush! Yung seat height niya pala lalagay ko sa screen, no? So for context lang, ang height ko ay 5'6", and kung titignan nyo yung standard na upo ay naka-tiptoe ako. Ngayon ang dyan, ang hack is abante ka ng konti, tapos lapat na yung lapat na yung paa mo sa ground. Ako naman, dahil medyo experienced rider na ako, itong tiptoe na to walang problema sa akin, ito manageable dyan. Pagka nag-lean dito sa kanan, yan lang tatapa ko. Pag nag-lean naman sa kaliwa, susupport ko yung kaliwang paa ko. Walang problema yon kasi hindi naman kabigatan itong bike na to. Okay, I hope na ibahagi ko yun sa inyo, kasi baka magtanong kayo, parang mataas yan sir, yung motor na yan pwede ba ako dyan? Kapag experienced rider ka, walang magiging problema sa ito. And kung gusto mo naman na talaga mag-flat yung paa mo, abante ka ng konti, tapos flat na yan.